Praise be to God. Hallelujah. Last Sunday, dinalaw tayo ni Pastor Larry Prado na from Bulacan. Actually, yung church po nila na Jesus is Alive, Kamanaba, so far ang pinakamalaking GIA church sa buong Pilipinas as far as GIA, Jesus is Alive, is concerned. So, meron po silang experience, meron po silang testimony, at meron silang strategy at system paano sila umabot sa ganon. At ang last Sunday nag-preach po siya, kinausap tayong mga workers and leaders. Ano po yung mga naalala niyong shinare niya sa atin na sa inyo, nag-stay sa isip nyo, yung mga words na ginamit niya. Kasi merong isang word doon, yan, intentional. At dahil dyan, yan po ang ating topic ngayon, intentional. Dahil without intention, talagang hindi mangyayari yung mga bagay na ine-expect natin. So, ang intentional po sa Tagalog ay intention, sadyain. Yan. Pag hindi mo sasadyain, hindi mangyayari. Kailangan talagang sasadyain. Talagang sinadya po nilang lumakas ang Kamanaba. Talagang sinadya po nilang ito po ay lumaki. Kaya talagang hindi nakataka-taka paano nangyari yon. Kaya ngayong gabi po, magkakaroon po talaga tayo ng approach. Paano magiging intentional ang ating goal or vision bago dumating ang December. Sabi nga ni Pastor, ilang buwan na lang, kasi April ngayon, ilang buwan na lang bago mag-December, 7-8 months na lang yata, o 8 months, no? Paano daw pa natin maaabot yung goal natin. So ngayon po, ay pabangkitin po natin yung mga goals at targets po natin at i-apply po natin tong be intentional. At nakalagay po dito, focus on what really matters. Okay? So tayo po tayo, basahin po natin itong Mateo 25:23 AS ang salita ng Diyos version. Ready? Go! Sumagot ang kanyang amo, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaulitin pinagkakawala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi rin sa aking kaligayahan. Amen. Lord, tulungan kami ng Holy Spirit, samahan kami at buhusan mo kami ng biyaya. Tulungan mo kami na maging intentional sa aming natanggap na assignment, na vision, na mission mula sa inyo, O God. Lord, ang simbahang ito ay binigyan mo ng mga workers na narito ngayong gabi, mga ministry leaders, mga cell leaders na narito ngayon, mga workers, O God, mga members, at hindi aksidente na pinili mo ang bawat isa. Panginoon, mangyari po sa amin, isang araw matanggap namin yung compliment na binigay mo dito sa servant mo na ito. Magaling, well done, good and faithful servant. At dahil ikaw magkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Panginoon, tulungan mo kaming magkatulungan. Paano kami makakatanggap ng ganyan ding papuri mula sa inyong bibig, O God. Tulungan kami ng Holy Spirit sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Meron pong isang pangitain na nakita. Ito po ay shinare at meron pong isang lalaki nakatanggap ng command sa Lord. Sabi ng Lord, nakikita mo ba yung malaking bato na yan? Opo, Lord, nakikita ko. At ang sabi sa kanya, ay, itulak mo yan. Yung malaking bato na yan. Ang laki ng bato, malaki pa sa kanya. So dahil masunurin siya at tapat siya,
hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-complain. Pumunta siya sa malaking bato at buong lakas niyang tinulak, pinush with all his strength. Pinush niya yung bato. Sa tingin nyo, gumalaw yung bato o hindi? Hindi gumalaw. Okay? So, siguro naisip niya, hindi pa sapat yung kanyang focus, hindi pa sapat yung kanyang lakas. Ang ginawa niya, nag-attempt uli siya. Buong todo, tinulak niya ulit yung bato. At ang ginamit niya na, patulak, patalikod, pa-side, kabilang side, paa. Sa tingin nyo, na umusad ba yung bato o hindi? Bakit? Ha? May focus naman, may focus. May focus naman, may faith naman siya. Kulang pa. So, sa madaling salita, nadi-discourage na siya. Kung ba naman, maggagawa ka ng isang bagay na walang resulta, siyempre, mapapanghinaan ka na ng loob. Siyempre, binigay mo na yung todo mo, binigay mo na yung lakas mo, binigay mo yung time, gumastos ka, pero parang walang nangyayari doon sa ginagawa mo. Nakaranas na ba kayo noon? Binigay mo na yung best mo, nag-focus ka naman, pero parang wala pa rin ng resulta doon sa ginagawa mo, sa bahay, sa church, sa school, sa trabaho, sa ministry, o sa cell group. Na-experience nyo na ba yon? Binigay nyo na yung todo, pero parang walang nangyari. So, nangyari, sige, nag-attempt pa uli siya kahit nadi-discourage siya. Talagang huminga na siya ng malalim. Huminga mo nga tayo muna ng malalim. Tapos, nag-pray na siya talaga. At talagang, umano na siya, nag-flex pa siya ng muscle niya. Ngayon, buong todo, buong lakas, buong concentration, buong focus, tinulak niya talaga. Todo pawis, halos wala nang lumabas. Sa tingin nyo, umusad ba yung bato o hindi? Bakit? Nag-pray naman siya, nag-pray. Nag-pray. Nag-fasting pa nga, 90 days. Paano ka pa makakapag-push nung kung 90 days ka, di lalo ang walang... Alam nyo, nangyayari talagang hindi umusad. Tapos, bagsak ang balikat niya, nagsasabi siya sa Lord, Lord, bigo ako, hindi ko na meet yung expectation mo. Bakit? Ano ba utos ko sa'yo? Ang sabi mo, itulak ko eh. Ano pa? Ayun po, pero hindi po umusad. Wala naman akong sinabing iusad mo eh. Itulak lang eh. Wala naman akong ine-expect na gagalaw yan, na magmumove yan eh. Nakita ko ang katapatan ng puso mo. At dahil yan, may reward ka. Ano ang lesson doon? Mga kapatid, bahala na ang Lord sa resulta. Basta gawin lang natin, gawin lang yung pagsunod, yung narinig. At ang Diyos na nakakakita ng puso kung magaling o hindi. Kasi nangyayari din to. Alam nyo ba si Moses, si Noah? Ilang taon nag-preach si Noah? Ilang taon? Hulaan nyo. Si Noah, matanda na siya nung tinawag siya ng Lord gumawa ng malaking barko para maligtas ang sanlibutan. So ilang taon, habang ginagawa niya yung malaking barko, ilang taon niya, at the same time, nagpe-preach siya na ang mga tao kailangan nang magsisi at darating na ang malakas na ulan, babagyo, babaha, kailangan nilang pumasok sa daong o sa malaking barko. Ano nangyari? Ilang taon? Alam niyo ko ilang taon? 120 years. Gagawa siya. Devotion, gagawa. Pagdating ng hapon, pipreach siya, lalakad siya. Ang tanong, may na-win ba siya o wala? Meron o wala? Sino nagsasabing wala? Taas ang kamay. Sino nagsasabing meron? Taas ang kamay.
Teka, hindi ko kayo maintindihan. Ang totoo, wala talaga siyang nawin. Kasi yung asawa't ng mga anak naman niya, automatic na yun eh. Pero yung taong iba, wala kahit isa. Walang sumunod, walang naniwala. So, 120 years nagpagod, nag-cell group, nag-evangelize. Pero, ni-reward ba si Ginantimpalaan ba si Noah? Amen. Ano naging gantimpala niya? Naligtas siya. Dahil nakapasok siya doon sa malaking barko kasama ang pamilya niya. At nalagpasan nila yung matinding baha, lahat namatay. Hindi sayang yung 120. Walang sayang sa Panginoon. Siya ang bahala sa resulta. Kaya tayo, kapag tayo nakatanggap ng challenge sa Panginoon, talagang gawin lang natin kung ano yung magagawa, bahala na ang Lord sa resulta. Ang mahalaga doon, sumunod. Ang mahalaga, tayo ay talagang nagbigay ng pagsunod sa Diyos. At sa ating pagsunod ay hindi natin nakita yung ine-expect natin. Pero si Lord ang nakakakita noon. Pero sa binasa natin dito, isang araw mga kapatid, haharap tayo bawat isa sa atin. At ang sabi dito ay, magaling, isa kang mabuti at tapat na mananampalataya. Yung ba ang sinabi? Magaling, isa kang mabuti at tapat na naniniwala. Hindi believers. Lahat tayo, hindi tayo haharap as believer. Lahat tayo haharap as servant of the Lord. Pagdating natin sa kabilang buhay, hindi lang tayo believers doon. Hindi lang tayo, sa kabilang buhay, follower, tayo doon? Servants. Mga lingkod tayo na dito palang pinapractice. At tingnan nyo, at dahil naging matapat ka sa kaunting pinagkatiwala, ipamamahala ko sa'yo. Alam nyo, sabihin nyo salitang ipapamahala. Naalala niyo yung Genesis chapter 1? Yung assignment na binigay ng Diyos sa tao? Kapamahalaan. Sa makatwid, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon makapag-exercise ng pamamahala sa pamamagitan ng mga mumunting assignment na meron tayo. Ano ang assignment mo ngayon? Isa ka bang ministry leader? Yung ministry, yan ang pinapamahala sa'yo. Ano ka ngayon? Small group leader? Yung cell group mo, yan yung pinapamahala sa atin ng Panginoon. Pag wala kang ministry, pag wala kang cell group, ay ano ka? Ano tayo kung wala tayong ministry? Alam niyo ba ibig sabihin ng ministry? Ang ministry, ito ay office ng servant. Kaya ang minister, alam niyo ba ang other word ng minister? Ang minister sa other word, servant. Kaya pag sinabing Ministry of Defense, servant, ministry servant yun. Ang ibig sabihin ng minister, servant yun. Ngayon, yung pamamahala, hindi nagbabago yung original na plano ng Diyos sa atin. Tayo ay piniling mamahala. Kaya sa maliliit na bagay, tayo pinagkakatiwalaan para ma-develop na yung ating pamamahala. Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw ay tagapamahala. Ngayon, nag-e-expect ang Lord ng kagalingan. Sabihin nyo, kagalingan. Yan. Kahusayan. Yan. So, nag-e-expect ang Lord sa mga alipin ng kagalingan, ng kabutihan, ng katapatan. Yang mga katangian na yan ay
hinahanap ng Panginoon sa pagiging alipin. Alam niyo ba yung background ng verse na to? Ito po yung binigyan ng yung isa 10 talents. Yung isa binigyan ng 5 talents. Yung isa binigyan ng isa lang. Isang talent lang. Yung 10, dumoble. Napalago niya. Praise be to God. Yung pangalawa, 5, na doble. Napalago niya. Naging 10. Kaya tuwan-tuwa, ito yung sinabi niya sa 2, magaling. Naniniwala ka ba yung katabi mo, magaling yan? Hindi lang nagpapahalata yan. Pero magaling yan. Mayroon nga lang pagkakataon, mahiyain lang yan. Pero magaling yan. So, ang Panginoon ay nag-e-expect sa mga tagapamahala ng kagalingan, katapatan, kabutihan. Kaya lang, merong isang nakakalungkot. Yung isa doon, ano nangyari? Instead na gamitin niya para lumago, ibinaon. Kung titingnan natin, hindi naman natalo yung may-ari ng talent. Kasi nung dumating siya, bumalik siya, sinauli lang naman ng servant yung buong buo, walang bawas, walang kulang, binabalik. Sabi nga lang niya, alam ko kayo po ay mabagsik, mahigpit. Inaanin nyo ang hindi sa inyo. Kaya ito po, binaon ko na lang sa lupa para ibalik sa inyo buong buo. Aba, anong sabi nung sana man lang, inilagay mo sa bangko na kahit papano, tumubo. Bakit di niya nagawa yon? Kasi hindi maganda ang isip niya. Kaya malaking epekto kung paano hindi ko magagawa to. Hindi na lang muna ako pupunta sa cell group ko. Hindi muna ako pupunta sa ministry ko. Hindi ko muna magagawa to. Pagka negative ng negative ang ating iniisip, may epekto yon sa pagsunod natin. Natatakot ako. Hindi ko kaya. Mga kapatid, di naman magbibigay ang utos ng Panginoon na hindi siya magbibigay ng kakayahan Naniniwala ba kayo kapag nag-utos ang Panginoon, nagbibigay siya ng kakayahan? Ngayon, meron pong pangako ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos, ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod ninyo, ang kalooban niya. Ano daw ang unang binibigay? 2 binigay dito. Una, pagnanais. Magkakaroon ka ng pagnanais maglingkod sa Diyos. Magkakaroon ka ng desire na makasunod sa Panginoong Hesus. Ano pa lang yun, desire pa lang yun. Gusto ko maglingkod sa Panginoon. Gusto ko magamit ng Panginoon. Maaaring may takot ka, kaya lang, hindi ko kaya, maski mag-opening prayer nga, natatakot ako Maski mag-imbita nga, natatakot ako Hindi siya magbibigay ng pagnanais lang. Magbibigay din siya ng at kakayahang masunod ang kalooban niya. Therefore, God is giving us the desire and the power para magawa natin ang kalooban niya. At ang sabi dito sa Hebrews 13:21, naway ipagkaloob din niya sa inyo ang lahat. Ano yung kailangan mo para magawa mo yung kalooban ng Diyos? Kailangan mo ba ng motor? Sino dito kailangan ng motor? E-bike. Kailangan mo ba ng e-bike? Kailangan mo ba ng damit? Kailangan mo ba ng bahay? Bibigay ng Lord lahat. Bakit niya ibibigay ang lahat? Para, si Noah, nung sinabi ng Lord, Noah, gumawa ka ng malaking daong. Lord, imposible naman niya, matanda na ako. Ang binigay mo na kay Noah, utos. Imposibleng utos. Kila Pedro, pakainin mo ang 5,000 tao.
Imagine imposible ba yon? Yung gagawa ng malaking barko at yung magpapakain ka ng 5,000, posible ba yun? Imposible. Imposible yun. Kung ang Diyos ang mag-uutos, posible yun. Pag sinabi ng Lord, anak, pinipili kita maging lingkod ko. Anak, pinipili kita maging small group leader ko. Utos yun ng Panginoon na magbibigay siya ng kakayahan, ng kapangyarihan para magawa natin yung kalooban niya. Ngayon kay Noah, ang binigay sa kanya ng Lord, gumawa ka ng daong. Pwede sabihin ni Noah, hindi ko kaya yan, Lord. Malaking proyekto yan. Matanda. Aba, hindi. Isa pa sa assignment mo, lahat pumili ka ng tagagalawang mga hayop. Pwede ba niyang puntahan yung 2 pagong at kausapin? Pasok kayo dun sa barko na yun, ha? Tapos yung mga leon, kakausapin din niya, nakatingin na kagad sa kanya. Tapos kakausapin niya, Leon, mag-partner ba kayo? Mahirap din yun. Kung titingnan mo, si Moses, ilang taon si Moses nang inutusan ng Panginoon? Ilang taon? 80. Nakakita na ba kayo ng 80? Sino ba 80 dito? Si Nanay Toyang. Nanay Toyang, ilang taon na kayo? Matanda pa kayo kay Moses. Sabi ng Lord kay Moses, pumunta ka sa Ehipto, palayain mo ang aking bayan. Mula sa Ehipto. Alam niyo ba, Ehipto at that time, the most powerful country in the world, walang makatalo. Yung bang utos na yun, madali o mahirap? Imposible yun. Napaka-imposible. Alam niyo, pag pinili ka ng Panginoon, ibig sabihin, special ka. Naniniwala ka ba yung katabi mo special? Ngayon, sa dami ng pipiliin, gumawa ng napakahirap na assignment, napili tayo. Privilege yan. Ibig sabihin, gustong mag-operate ang Lord sa pamamagitan natin. Aba, isang 80 years old, nagtagumpay, nailabas niya sa Ehipto ang mahigit 1,000,000 tao sa pamamagitan ng paghihimala. Di ba naghimala si Moses? Tapos si Noah nakagawa ng malaking barko. Tapos si Joshua, anong inutos kay Joshua? Talunin ang mga giants, talunin ang mga nakatira sa promised land. Wala silang experience sa gera at yung kakaharapin nila, mga veterano sa gera. Pero sino nanalo? Alam nyo, pag binasa nyo ang Bible, makikita nyo ang Diyos nagbibigay palagi ng mission, vision, ng utos na beyond sa kakayahan ng tao. At alam nyo, ang mga nagtatagumpay lang, yung talagang naniniwala, nagtitiwala, na walang imposible sa Diyos na buhay. Ngayon, ito naniniwala ko, ipagkakalob sa inyo ng Diyos, ang lahat, pag sinabing lahat, All. Galing. Si Solomon, napakabata ni Solomon, naging hari. Ngayon, ang dami niyang pamamahalaan. Anong hiningi ni Solomon? Ay, pasensya na nga pala kayo, nagamit kong salamin. Nagmamadali kasi ako, naiwan ko yung salamin. Sabi ko, Mama, balik ka muna sa bahay. Pasabi kay Joseph, kuha ako ng salamin. Sa pagmamadali, ito yung nakuha. Pang-araw ko to Baka sabihin nyo, pumoporma ako. Hindi naman. Hindi, talaga lang na aksidente. Si Solomon, inamin niya, hindi ko po kaya, Lord, pamahalaan to. Hindi madali ang mag-ministry leader. Yan, tanong nyo kay Brother Jung, kila Kuya Nap, kay Mama Cynthia. Kung sino man yung ministry leader dito sa intercession, sila Brother Jerry. Sino pa ba ministry leader? Small group leader, hindi rin madali. Maging small group leader ka, hindi madali.
May dadalo, may wala, may pupunta, merong hindi. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya ikaw ngayon, parang aandap-andap ka, pupunta ba ako? Baka hindi naman sila darating. Pupunta ba ako? Hindi madali yon, mga kapatid. Kaya sabi ni Haring Solomon, Panginoon, hindi ko kaya. Ang dami nito. Tapos ang nakisip na lang niya, humingi ng karunungan. Pwede siyang humingi ng maraming bagay, pero isang hiningi niya. Alam niyo, natuwa ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ka humingi ng kayamanan, hindi ka humingi ng haba ng buhay, hindi ka humingi ng kamatayan ng iyong kalaban, ang hiningi mo ay karunungan, mapangasiwaan ng aking bayan, ibibigay ko yan sa'yo. At yung mga hindi mo hiningi, ibibigay ko din. Kaya magugulat ka, hindi mo naman hiningi ang magandang damit, binibigay sa'yo. Hindi mo naman hiningi ang magkaroon ng gantong bagay, ibibigay lang sa'yo ng Panginoon. Bakit? Kasi nalugod ka na ang hingin mo, yung makakatulong sa'yo para maging epektibong ministry leader at small group leader. Naniniwala ba kayo walang imposible sa Diyos? Bakit ang pinipili ng Lord maging worker, small group leader, ministry leader, hindi matatalino, mga ordinaryo? Bakit sa tingin nyo? Sa tingin nyo, bakit ang pinipili ng Lord na maglingkod sa Kanya, katulad nung si Lord Jesus, ang pinili niya? Dapat ang pinili ni Lord, Pariseo, matatalino. Dapat ang pinili ng Lord, mga Sadduceo, mga rulers. Pero ba't ang pinili niya mangingisda? Sa tingin nyo? Ha? Yan. Kasi yung matatalino, ang matatalino, maiksi mag-pray yan. Bakit sila maiksi mag-pray? Mayaman na, matalino na sila eh. Parang alam na nila, hindi na nila kaya hindi ko na kailangan masyadong mag-fasting. Papakagutom ako, kaya ko na yan. Alam nyo, ito lang, atin-atin lang to ha. Ito atin-atin lang. Observation ko to ha. Kalay pala. Napansin ko, ang pagiging magaling na ministry leader, small group leader, hindi sa taas ng pinag-aralan. Inobserbahan ko, yung mga malulusog ang small group, hawak ng mga very ordinary people. Pero yung mga masasabing may pinag-aralan, pag humawak ng small group, observation ko lang to ha, observation ko lang to. Compared sa hindi masyadong nakapag-aral, humawak ng small group. Pero may advantage. May advantage yung mga talagang nakatapos. Kaya na-observation ko lang. Na-observan ko, yung ang gagaling humawak ng mga hindi masyadong nakatapos, mga ordinary, pag humawak ng small group, bakit kaya? Kasi alam niyo kung bakit? Ang tindi nila mag-pray. Ang tindi nilang humingi ng karunungan sa Diyos. Ang tindi nilang dumepende na sinasabi nila, hindi ko to kaya, Panginoon, hindi ko to magagawa, hindi ko mapapalago to. Nakadepende sila sa maaaring kakayahan nila. Sa maaaring kakayahan nila mag-figure out. Kasi maski na nasa main ako yung mga na-obserbahan ko, napansin ko, ang gagaling si Tatay Larry, hindi nakatapos ng pag-aaral yon. Pero pag gumawak ng small group yon, grabe, nagmumultiply talaga. Yung anak niya, lumaki sa turo niya yon. Pero yung anak niya, nakatapos ng pag-aaral. Kung nakatapos, tapos masyadong dependent sa Lord, doble-dobleng effectiveness. Ang galing. So, ngayon, magpe-pray na tayo. Yan, kasi birthday ni Ate Cynthia. Ano ang pagpe-pray natin? Ang ipagpe-pray natin, ito. Ang ipagpe-pray natin, dahil intentional. Intentional tayo, di ba? Intentional. Target number 1. Ayan na.
20 small group. Alam nyo ba kung ilan ang small group natin ngayon? Mga 10. Mga 10. 10. Ang gagawin lang natin, dodoblihin. Kaya o hindi? Hanggang December. Yan. Small group. Target hanggang December. Sinong sasali? Siyempre, kasali na automatic yung mga small group leader. Okay? Small group leaders, kasali na automatic. Ang gagawin na lang natin, madagdagan pa ng 10. At paano? Doon sa grupo nila, Kuya Jerry, ang possible talagang magkaroon ng cell group doon, si Ate Norma. Oh. Kasi si Ate Remy, meron na. Sa cell group naman nila Ate Remy, ang possible na magkaroon ng small group doon, si Ate Merly. Di ba, under mo si Ate Merly? O ikaw ang ina-under? Hindi, kasi hindi siya formally, tawag dito, recognize eh. Kaya, lagi siyang nakikita sa sa small group mo. So, ibig ko sabihin mga kapatid, ito na yung panahon na dapat na tayong magtulungan. Intentional. Ngayon, ang sabi ni Tatay Larry, sabi ko once a month ang natin, evaluation. Hindi siya pumayag. Ang sabi niya, daw? Every week. Kaya mag-uusap kami ng core, paano namin imi-meet ang mga small group leaders and ministry leader once a week. Oh. Kasi babalik siya. Babalik siya, ano ba ngayon? April. Last week ng May. Titingnan yung reporting natin. Ngayon, bawat cell group, eto na, intentional. Ito na. Ito ay, sabi naman ng Lord, ibibigay niya sa atin ng lahat. Pag sinabing lahat, lahat ng kailangan natin para magawa ang kalooban, ibibigay niya. Wisdom, pamasahe, kung ano yung kailangan, ibibigay. Ngayon, target number 2. Ano yung unang target? 20. Ito, bawat cell group, at least may 7 members. Kaya o hindi? Sa tulong ng Lord, posible. Ano mas pipiliin mo? Magtayo ng malaking barko o magbuo ng 7 members na cell group? Anong pipiliin mo? Maglabas ng 2 milyong tao sa Egypt o maglabas ng 7 tao magiging cell group mo? Oh. Anong pipiliin mo? Magpakain ng 5,000 sa pamamagitan ng 2 isda, 5 tinapay o magpakain ng 7 tao? Ngayon, kung titingnan natin, sila Moses, sila Joshua, nagawa nila eh. Hindi dahil sa magaling sila, hindi dahil mahusay sila eh, kundi naniwala sila at nagtiwala sila sa Diyos. Itulak lang natin yung bato. Yung resulta, Diyos na ang bahala. Lord, hindi, sabi ng lalaki, discourage siya. Lord, hindi ko nausod. Hindi ko naman sinabing iusod mo eh. Ang sabi ko lang, itulak mo. Tapos nung nakita niya yun, na-encourage na siya. Nasunod niya. At least nasunod niya. Hindi man nausod, pero nasunod niya, itulak. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin, maniwala tayo, magtiwala. Gawin lang natin yung part natin. Mag-pray tayo, magbisita tayo. Actually, pagbisita nga, madali na rin eh.
Magte-text ka lang eh. Iti-text mo lang yung yung sino dito may cellphone? Lahat tayo, di ba? Madali ba mag-text o mahirap? Madali. Meron nga nag-message sa akin eh. 3 pahina. Talambuhay niya, binessage sa akin. Eh kung magme-message tayo doon sa sa 7 tao, oh, kamusta ka na? Oh, kamusta ka na? 4 na word lang yun. Pero malaking bagay yun. So mga kapatid, pag-pray natin, Lord, meron kaming ngayon, intentional focus. Hindi ko kaya, Lord. Hindi ko kaya yung 7. Nahiya ako, Lord. Natatakot ako. Wala akong kakayahan. Wala akong karunungan. Matanda na ako. Wala akong natapos. Pwede tayo magdahilan eh. Si Moses, Lord, hindi ako marunong magsalita. Lord, alam mo naman na wala akong kakayahan. Lahat na sinabi na ng mga taong pinili. Si Gideons, Lord, ako na yung namin ang pinakamahina. At doon sa angka namin, yung pamilya namin ang pinakamahina. At doon sa pamilya namin, ako ang pinakamahina. Pero pinili pa rin siya ng Diyos. Tinamay ang katabi mo. Sabihin mo sa Kanya, hindi ka nag-iisa. Alam niyo kung ano na lang ang pipigil? Di ba walang imposible sa Diyos? Ano na lang sa tingin niyo ang pipigil? Ito ang number 1 sin. Mapapatawad tayo kapag nakapatay tayo ng 10. Mapapatawad tayo kung tayo ay nakagawa ng malaking heinous crime. Pero itong sin na to, hindi tayo mapapatawad. Itong sin na to, hindi tayo makakasunod sa Lord. Alam niyo kung anong sin to? Unbelief. Kahit na makapangyarihan ng Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, hindi matatalian pa rin ng kanyang kamay sa pamamagitan ng kawalan ng paniniwala, pananampalataya. Gulat na gulat si Lord, konti lang ang napagaling niya doon sa isang lugar. Namangha siya sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao na pinuntahan niya. Kaya makapangyarihan man ng Diyos, pero meron tayong unbelief, wala tayong makikitang mga himala. Kaya alisin natin yung unbelief. Sabihin natin, Lord, help me to overcome my unbelief. So tayo po tayo. Unang target, 20. Pangalawang target, 7 members kada. Sa tingin nyo, yung 20 at saka yung 7 members, posible o imposible? Bakit? Kasama natin ng Lord. All things are possible. If it is impossible with man, it is possible for God. Palakpakan natin ng Lord.